Bakit? Ando na eh. Every time I study money, scripture. Every time I study life, scripture. Kasi para sa akin, yan yung libro na number 1 para sa akin. Okay, pansinin niyo po, bakit yung ilong mo may buhok? Bakit? Para hindi lahat ng alikabok, masalap po. Galing, di ba? So, ganun po yun. Ang organs natin sa katawan, ng tao, grabe po mag-function. Para mas maintindihan natin ang immune system, manood tayo ng konting video. Okay po? Pero itong video na to is parang animated po siya. Pero pinakita po doon kung how immune system works. Okay po? So before I start, okay, ang company ko, ang Sante, ang ibig sabihin po ng Sante, ang salitang Sante, o salitang French ay health. Okay? I joined Sante. Sante, French health po yan. Pag tinanong kami, Sante. Yes. Health. Okay. So, ang advocacy po ng company, because nagsali ako sa kumpanya, dahil ang advocacy po niya is providing wellness to humanity. Okay? Now, pag sinabi mong wellness, hindi lang po yan pang-health, pang-physical, pang-bulsa po yan. Kasama yan. Kasi balance po dapat. Bago pinag-iigal ang mundo, binalansin niya na. Tama? May bad, may good. May black, may white. Tama? So, binalance na po nila yan. Sample. Okay. Sir, ito, medyo positive po sa sir eh. Okay. Tanongin kita sir, sige saan lang? Purview. Payag ka ba, partner, sa Purview, ikaw ang pinakamayaman? Iyan. Networker ka talaga. Okay. Tamang sagot yan. Payag ka, ikaw ang pinakamayaman. Kasi bakit? Ang sarap po na marami kang pera o mayaman ka. Bakit? No question asked pag tayo humingi ng tulong sa'yo. Correct? Simple lang. Nanood ka ng TV, merong may sakit, bata, malaki ang tiyan, kailangan operahan. Umiiyak yung nanay, humihingi ng tulong. Dahil wala kang pera, ang isasagot mo lang, kawawa naman siya. Alright? Ilang tao gusto mong tulungan, hindi yung matulungan kasi wala ka. Pero pag may pera ka, no question na. Sige, bigyan ng cheque yan. Ako magpapa-opera dyan. Diba? The more you give, the more you receive. Batas ng Diyos yan eh. Okay. Kaya lang, partner, sa lahat pala ng sitwasyon, lagi may kondisyon. Hindi pala ganun kadali kunin yan. Akala mo yung mayaman na kagad yan. No, may dinaanan yan. Okay. Ikaw ang pinakamayaman sa Purview, pero sa isang kondisyon, nakatira ka sa ICU condominium. Kaya ka? Yung may tubo dito, di ba? May oxygen, tapos ito matindi, may TV ka naman. Ika nga lang ang channel. Gano'n, di ba? Pag nagkabali pa, Paya ka, partner. Yun. Ito po ang ibig sabihin. Kahit na ikaw ang pinakamayaman na tao sa balat ng lupa, pag may sakit ka, walang kwenta. Tama. Correct. Tama? Tama. Now, ikaw naman, partner, ang pinaka-healthy tao sa balat ng lupa, pero wala kang pera, mukha ka rin may sakit. Tama rin. Correct? Tama rin. Bakit? Kasi ginawa na ng Diyos ang balance eh. Diba? Kailangan balansin mo. Dito sa Big League, healthy ka na, wealthy ka pa. Yan yung reality. Huwag kang puro pera. Kailangan alagaan yung sarili mo. Okay po? Now, what else? Okay, panoorin natin. To use your imagination. Wow!
Parang kulay lang. Okay. Enjoy ba kayo? Yes. Ganun po. Ibig sabihin, hindi mo alam may nangyayari sa loob. Ganyan na kamahal ni Lord. May nangyayari inside. Okay. Now, continue. Sabi ng World Health Organization, sabi na doon, shorter the lifespan. Ibig sabihin, sabi nila, kung ang anak mo daw less than 30 years old, or ikaw, less than 30 years old, hindi ka sigurado abutin ng 60. Why? Simple lang po. Because of the health problem. Francis Magalona died at the age of 45. Michael Jackson died at the age of 50. Rudy Fernandez died at the age of 55. Steve Jobs died at the age of 50. Tanong, may pera ba sila? Wala. Meron. Meron. Nakatulong? Hindi. Hindi. Why? They forgot the basics. Okay? So ano yung major cause? Ang major cause of health problems, air pollution, water pollution, food, and lifestyle. Air pollution lang po, simple. Mayaman o mahirap, isa lang po ang hangin na ating nilalanghap. Tama? Sumakay ka sa elevator, pagpasok mo dyan, mayaman o mahirap ang kasabay mo, isa lang din ang may virus, delikado kayo lahat. Ako, di ba? Henry C. Lucian, may sarili bang hangin yan? Wala eh. Yan po, kaya po meron tinatawag na global warming because of air pollution. Kaya sana lang eh, punta ka din ng alas 7, walang sais. Akala mo pag, igulat mag. Tama po? Okay, yan po yun. Marami pong cause yan na nagkakaroon tayo ng problema sa katawan natin. Iniintindi ba natin yan? Hindi. Alam na po ang ibang bansa, tayo okay lang. What else? Water pollution. Noong araw, sabi ng lola ko, tiga Mindanao siya, inigib lang daw sila ng tubig sa balon, iinumin, hindi nagkakasakit. Ngayon, pwede ko kaya inumin ng tubig sa balon? Hindi na. Hindi na eh. Dahil sa sobrang ng dumi. Dahil diyan, nilagyan po yan ng maraming chemicals. Ang anak ko po, swimmer. Okay, ito nakakagulat. 4 po yung anak ko, puro swimmer yan. Sa isang club nila, yung swimming pool,
10 years na po, ang tubig hindi pinapalitan. Bakit malinis? Because of the chlorine, because of the vacuum, at kung ano pang chemical. Kaya nga pag nakainom ka ng tubig sa swimming pool, amibiasis ang bastak mo. Tama po? Ganun kadumi. Kaya nga po, nauso na po yung tinatawag na bottled water. Nung araw, wala namang bumibili niyan eh. Mahal eh. Pero ngayon, halos lahat ng tao, makikita mo yan ang display. Ganun po kasimple. Now, tingnan niyo po yung logic, tingnan niyo po yung lesson. Itong bottled water na ito, ang unang nag-negosyo po si Agobida. Bakit? Kasi sa negosyo pala, meron tinatawag na law of trend. Kaya nga, blessed po kayo dahil kaumpisa pa lang po ng millennium. Po? So, ibig sabihin, meron siya tinatawag na law of trend. Pag ano yung bago, pwestuhan mo. Bakit? Pag itinula ka niyan, successful ka na sa taas ka. Kaya lang, ito po, nung si Agobida, yumaman siya dahil sa tubig, ang Pinoy po, physical po na gumagaya yan, ingit-ingit. Parang sari-sari store. Tayo ka na yun, bukas makalawa, ang dami ng sari-sari store kapag bahay mo. Kumari mo pa. Tayo ka ng shawarma, bukas puro shawarma rin pong kanto. Tama, di ba? Noong kumasento si Agobida, yumaman siya, ginaya rin po siya. Ang dami po nagtayo ng water station. Kaya lang, ang problema, hindi na sila Agobida. Ang tawag sa kanila, kontra Bida. Bida. No? O, pagka may water station, joke lang yun, ha? Okay, so yun po yun. Hotel. Pagkain natin ngayon. Sarap. Actually, kami po, ang tawag namin sa pagkain ito ay food for survival. Ibig sabihin, nagutom ka, kumain ka, busog ka, buhay ka. Pero walang nutrients na nakukuha dito. At pag ito ang pagkain mo for the next years of your life, magiging kolektor ka. Kolektor ng sakit. Tama, di ba? So yan yun eh. Yan yung reality. And what else? Kahit na kami, vegetarian, hindi kami nakakasigurado sa gulay na kinakain namin at prutas. Kaya nga po ako, sabi ko lagi sa audience ko na huwag ka ng craving for grapes. Bakit? Bukod sa mahal, imagine mo na lang, ilang, saang bansa nang galing yan, ilang araw, ilang buwan nang bumiyahe yan, bakit paglagay sa lamesa mo, sariwa pa rin? Correct. Yun ang question mark. Okay. Ako po, umikot ako ng Mindanao. Okay? Isang lugar na gusto kong mag-retire sana, isa Bukidnon. Kasi ang sarap po ng klima nila, mura ang bilihin. Kaya lang, habang nagtuturo ako, nag-lecture ako doon ng health and barley, na-realize ko, ang dami pong may cancer. Sa probinsya po, ang dami may cancer. Bakit? Simple lang. Kasi doon po nakatanim ang pinakamalaking pinyahan. Na pag-spray nila ng chemical sila ng aeroplano, lahat ng hangin doon, libre mo ng malanghap. Kaya pala, doon, ang kanilang hangin, chemical based. Ang mayayaman, hindi mo nakatira sa Maynila. Pag umuwi man sila doon, centralized air condition, ionizer pa. Pero yung mga ordinaryong tao, libre yung hangin. Akala ko doon lang. Lipat ako ng Cotabato, punta ako ng Cotabato. Doon sa Pulumulok. Basta, no? Pulumulok. Doon, ang sarap din ng lugar. Ang sarap din. Na-realize ko rin, nag-present ako dahil may cancer. Bakit? Doon din nakatanim ang pinakamalaking kinyahan. Dalawa lang naman kampanya itong malaki eh. Isang D at simula at isang D rin ang simula. Diba? Kaya na nagsabi niya. Okay, so ganyan po, yan po ang spraying chemical. Okay? What else? Pag may sakit ka na, ito na yung inaasahan mo. Hindi naman ito masama, kaya lang ang problema, ang tao kasi masyadong parang nag-self-medication. Konting sakit lang ng likod, saan? Tama? Saan? Tama? Konting sakit lang ng ulo, tama, paracetamol. Ibig ko sabihin, matagal na inimbento ang gamot, pero bakit until ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin gamot sa cancer at wala pa rin gamot sa diabetes? For example, okay, pag ikaw, inatake ka sa hypertension, na-high blood ka, kasi ka sa doktor. Sabi ng doktor, naku, may high blood ka. Okay. Dok, paano yan? Huwag kang mag-alala. May gamot tayo para dyan. Tama? Okay, itong tanong. Dok, hanggang kailan ko ito iinumin? Lifetime. Or, ang tawag doon? Maintain. Congratulations. Kaya kayo hindi gumagaling kasi ang sakit mo, i-maintain mo. Okay? Now, ito matindi. Okay. Now, sabi mo ngayon, okay, lifetime, inom ka. After 5 years or more, no, ang sakit ng likod ko. Magpa-laboratory ka. Nakita sa laboratory, naku, may kidney problem ka. Ito na. Tama? Kidney problem na. Dok, paano yan? Huwag kang mag-alala. May gamot tayo para dyan. Okay? Meron naman talaga eh. Okay. Few years after, matagal na panahon,
No, parang sinisikula ako. Kung pa-laboratory ka, naku, may liver problem ka. Joke, paano yan? Huwag kang mag-alala, may gamot tayo dyan. Kaya pagbanggaan yan, sa amin, may kita yan. Okay? Ano ito? Okay. Alam niyo, sabi ko, pag ang doktor kasi hindi nag-aaral, sa totoo lang, makagraduate lang, yayaman talaga. Meron akong doktor na kilala sa Mindanao, pumunta ako sa clinic niya, paano ka ba naman hindi yayaman? Pila yung tao. Next, opo. Okay. Stethoscope, hinga, reseta. Next, hinga, reseta. Hindi man lang kinausap anong sakit. Tama? Sa dami nun, hinga, reseta. No, tinusal ko kasi yaman talaga ito problema. Yun yun eh. So yan yun. Hinga, reseta. Kaya pagbangga niya, income yan. Anyway, so, yun eh. Yun yung reality. Matagal na ang gamot, pero walang magagaling. Ito sabihin ko sa inyo based on our experience po, especially sa Sunday, sa Parley, sa Big League, ang dami ko namin testimony ng mga hypertension, tanggal na yung maintenance. Isa na dyan si everybody. Di ba? Huwag kang tumayan na ang sakit mo for life. Hindi po nangyayari yan. Dahil sabi nga doon, balance. May problema, may solusyon. Gagaling ka, hindi pwedeng hindi. Yun eh. Maraming conspiracy yan. Kaya ayusin. Sa totoo lang po. Okay. What else? Okay. Panoorin natin to. America mismo na sa amin yan. One of the best things terrorists can do is build more fast food restaurants. Maybe yet another pharmaceutical company have a couple more commercials and encourage people to eat the way they eat now. And everybody's going to be dead in 100 years. They can just walk right in. They'll have to do a thing. 1/4 of what you eat keeps you alive, and 3/4 of what you eat keeps your doctor alive. Cancer rates going up, heart disease going up, stroke going up. We're poisoning ourselves. Only part says nutrients depleted. One of the major problems is what we do to the soil and the air and the water and everything we take in our food. We, for whatever reason, decided we're going to spray everything with every kind of pesticide, herbicide, larvicide, fungicide. We decided we're going to genetically modify things we don't know anything about. Can we actually improve what has already been created? And the answer is maybe, but not the way we intended. If you want to know what's wrong, look down at the table, staring back at you. Think of it as chronic malnutrition, because that's what's going on. But if we think we're going to go to the doctor and get a pill for everything, we messed the whole point. We have been taught our whole lives to be consumers of modern medicine, which is pharmaceutical medicine. Good health makes a lot of sense, but it doesn't make a lot of dollars. So the drug industry has every right to make money. Especially about the ethics, I think, needs to be very closely watched. What the pharmaceutical companies are doing may not necessarily be in the interest of our population. You can be as sincere as you can be sincerely wrong. Approximately 106,000 Americans die from pharmaceutical drugs each year. And these are people who took the medication as directed. There is a lot of alternatives because what's being done before that? There is no magic bullet, but there is a lifestyle change that reverses various non-activity. It's cheap, simple, safe, effective. The solutions are here. They've always been here. Every single person in the world, every culture, every language, every person in the world knows. You are what you eat. Food does matter. The choice. You don't have to be second. What's up? Okay. You are what you eat. Tama ba? Yung sabihin, yun eh. Kung ano yung kinakain mo, ikaw yun eh. Okay. What else? Ano pa yung major cause? Lifestyle. Unang lifestyle. Stress.
Sino sa atin dito ang hindi tinatamaan yan? Lahat tinatamaan ng stress, lalo na kung wala kang pera. Di ba? Yung meron kang babayaran kinabukasan, kung wala kang makukuha. Grabe, pag nag-stress ka, may matindi po. Papawisan ka ng malamig, di mo alam kung mati-CR ka. Di ba? Ganun ang stress eh. Kaya nga, sabi ng abogado nung downline ko sa Mindanao, sabi niya, alam mo John, hindi ako takot sa asawa ko. Pag select ako, sa anak ko, hindi ako nagre-reply. Pero pag sinulatan na ako ng dalawa kong girlfriend, nangihilig na ako, na-stress na ako. Sino yung attorney? Si Judith daw at si Jonah. Sino yun? Pag namating na yung resibo niya na Judith na, tapos June na, wala na. Judith, lalo na, di ba? Totoo lang po, ang grabe. I-relate natin to health. Okay? I-relate natin to health. Pag na-stress ka kasi, dumadami po ang bacteria sa blood mo. Nag-i-acidic ka. At yung acid, yan yung pagkain ng cancer cells. Diyan dumadami yung cancer cells natin sa katawan. Okay? So, ganyan po. Kaya dapat, marunong kang mag-manage ng stress. Kaya nga po, katulad ng taong ito, bakit ka na-stress? May idea kayo? Hindi niya mahanap yung salamin niya. Sa totoo lang po, ang stress po nakakapraning niya. Merong kwento po, si Mr. Dan, tiga Bicol po siya. Narinig niyo na yun? Di ba, no? Di pa. Okay. Si Mr. Dan po, tiga Bicol, no red, no right siya. Meron siyang kapatid nag-approach sa Amerika. Nabigyan ng pagkakataon, nung nag-approach sa Amerika, sabi niya, paano ko siya nakikita? 40 years na silang di nagkita. So, ang ginawa niya, humingi siya ng tulong sa kaibigan niya na sumulat sa embassy, sa American Embassy, para bigyan siya ng visa. So, sumulat, in-explain doon, nakatagal na kami din nagkita, kailangan siya makita, kailangan mo ng visa. So, ginraan naman po, binigyan po ng 1-month visa ni Mr. Dan, na tiga Bicol. Ngayon, ano siya, may sponsor sila, ipon-ipon ng pera, nakapunta siya ng Amerika. Pagdating niya doon, tuwan-tuwa siya, ang ganda ng Amerika. Sinundo siya ngayon ng kapatid niya, na mas bata sa kanya. Ito ang matindi. Sa sobrang enjoy niya sa Amerika, nakalimutan niya yung visa niya nag-expired. At nagplano na siya na, hindi, dito na ako titira. Sabi ganon. So ayaw niya na lumabas sa bahay dahil baka mahuli siya. Ako, so parang nagsisimula na siyang mag-stress. Meron lang mag-doorbell doon, wala na, nagtatago na siya. O, ginawa ng kuya niya, sabi sa kanya, anong kapatid, kuya nga niya, sabi niya, Dan, punta ka sa sa pamasyal ka, gamitin mo yung kotse. Sabi niya, dito na lang, hindi, okay lang yan, nakakolsi ka naman eh. Hindi ka rin na mahuhuli, hindi ka na nakikita. Ito na ngayon. Sabi, sige na nga. Habang pumapasyal siya, nakita niya yung gauge ng gasolina niya, mababa na. Sabi niya, hindi si kuya, hindi ba lang kinargahan? Okay lang. Habang nagdadrive siya ngayon, malapit nang maubos, ang ginawa niya, magpapakarga siya sa gas station. Sa Amerika pala, self-service. Di ba? Bago mo kukunin, magbabayad ka muna. Sabi ng crew sa kanya, hey sir, pay first. Sabi niya, pay first. Wala na akong papers. Sabi niya, never mind. Di alis siya ngayon. Sabi niya, hinahanapan ako ng papers, drive siya. Naubos na. Yung gas, tinulak niya ngayon. Pagod na siya, nung tinulak niya, punta siya sa convenience store. Sabi niya, makabili nga ng inumin. Punta siya sa ref, kumuha siya, babayaran niya na. Pagbayad niya, sabi nung cashier, hey sir, you have visa sir? Di ba? Ganun sa Amerika, you have visa sir? Expired ng visa ko. Never mind. Umalis na. Sabi na, grabe, high-tech ang Amerika. Punta ka sa telephone booth. Tawagan ko yung kuya ko. Tulog siya ngayon ng point doon. Pagsagot ng telephone operator, ATFC, may I help you? TFT. Alam niya. Pinapa niya ngayon. Pagbaba niya, okay. Pagbaba niya ng telepono, sabi niya, grabe, natulala siya sa loob. Meron pa na nag-iisay negro, laki ng katawan. Kinatok siya. Hey man, are you done? Dan, sinalo na ako. Ganun na galing siya, nagmamala siya kaya. Sabi niya umalala, sino ko talaga kayo? Sabi niya, hey man, be cool. Alam mo ba, tiga-bicol ako. Yan yun,
Kaibigan. Ang stress po, kahit mag-miss lang, nakakapraning yan. Okay po? Kaya, huwag niyo masyadong isipin kung ano yung problema meron ka. Okay, nagulusin yan. Kaya nga po, sabi po, ni Bernard Siegel, author po siya ng libro, Peace, Love, and Healing. Sabi niya doon, Dr. Siegel believes that feelings are chemical and can kill or cure. Nasa sa iyo kung anong i-feel mo. Kung na-stress ka, papatayin ka. Pag naging masaya ka, pagiging healthy ka. Ganun lang kasimple. Ngayon, ayaw maniwala. Kaya sabi ko, huwag mo lang problemahin ng problema yan kasi hindi naman talaga mag-solve yan eh. Kahit anong solve mo dyan, kung wala pa yung solusyon, hindi. Kaya nga sabi sa scripture ko, sa Luke 12:25, who of you by worrying can add a single hour to his life? Nag-alala ka, ang tanong, na-solve problema mo? Hindi. Correct? Walang solusyon eh. That time. Okay? Now, ayaw may stress, gusto maging ganito. Okay. Yung ayaw may stress, dapat maging ganito ka. Ano yan? Taong grasa. Okay? Sample. Yung mga taong grasa na yan, ang kinakain ng basura. Tama? Hindi nagkakasakit. Ang kinamamatay ng mga yan, nalunod, nabugbog, nasagasaan. Hindi mo nabalita ang nagkasakit niyan. Of course, hindi ka na-check up eh. Tanong, pag ikaw partner, meron kang kotse, sumakay sa sasakyan mo, ang sasakyan mo, pabababain mo. Pabababain. Taxi driver ka, o tricycle driver ka, sumakay sa tricycle mo, pasasakayin, pabababain. Pabababain. Tama? Ganun ang reality eh. Pero nagugulat ka. Nakikita mo yung sa baklaran, nakikita mo sa monumento, nakikita mo sa Quiapo. Kaya tagalo sila sa exercise, lakad dito, lakad doon. At pag nagubad dyan, puro apps yan. Ako, gym ako ng gym, karap ako ko yung apps, ang lahat mahal pang babayaran mo yan. Pag pinagubad mo, puro apps. Yan sila. At yung iba pa sa kanila, nakahubad. At may bisyo pa, naka-bluetooth. Alam mo bakit di nagkakasakit ang mga yan? Simple lang po. Kasi ilan sa kanila, nagre-research. Ano bang maganda? Ayaw na maniwala. Yung iba po sa kanila, naka-laptop. Di ba? Ano bang maganda ang puso nila? Gamitin ko kaya yung last game ng millennium. Okay kaya yun? Di ba? Simple lang po. Aral ka. Sila nga nag-aaral eh. Ngayon, may tip po yung presidente nila. May payo sa atin para ka maging stress-free. Para ka maging stress-free, sabi ng presidente nila, keep Smiley. iba nagagawa ng smile. Para ka daw stress-free. Kaya nga sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Huwag kang tumobra, baka maging tao, grasa. Okay? So yun. May lesson. Yes, meron po eh, di ba? Sabi nga, lesson is everywhere, and wisdom is everywhere. Lahat matututo ka. Matututo ka sa successful, matututo ka sa failure. Tama? Okay. Dito, matututo na rin. Okay, what else? Smoking. Hindi ako magtatanong kung sino naninigarilyo dito. Okay? Walang ganunan. Pero ito lang po ang gusto ko sabihin sa inyo. Wala po kaming nakita ang naninigarilyo na naging healthy in the long run. Lagi kung may consequence yan. Kung meron kang chance to shift, etong good news. Huwag ka mag-alala. Kasi nariintindihan kita eh. Addiction yan eh. Pero taking Wiley for the next years of your life, matatanggal yung addiction na yan. Wow. Okay? So mamaya, maladaanan natin yun. Okay. Ganyan po. Meron yan. Ngayon, kung sakaling naninigarilyo ka, pakiusap lang, huwag sa loob ng bahay mo. Minsan po, abogado pa eh. Doktor pa eh, nakakotse. Hala po eh, kasi may stethoscope, buti yung reforme niya. Di ba? Kasama niya mga anak niya sa kotse, naninigarilyo siya. Hindi niya alam na mas una pang namamatay yung passive smoker. Why? Kasi wala silang filter eh. Tama, di ba? So, ibig sabihin, respect others. Kung naninigarilyo ka, okay lang. Pero, sabi ko nga sa'yo, na-addict ka na dyan, wala tayong magagawa. Pero taking Wiley for at least a year or more, matatanggal yan. Mamaya makikita mo yan. Okay, what else? Too much alcohol. Di ba? Si Rene Cayetano, kilala naman siguro yung iba sa inyo yan, di ba? Late senator. Ang laking mama yon. Pero, nung tinamaan ng liver cirrhosis, nagmukhang bangkay. Humingi pa siya ng donor na liver sa anak niya. Hindi rin nag-work. Okay? Sabi niya kasi, bata pa lang siya, manginginom na siya.
Nung pumasok siya sa politiko, lalo na. Tama? Kaya nung tinamaan siya, ang hirap i-repair. Yan yun. Di na natin pag-usapan. Ilan ang aksidente sa kalye because of too much alcohol. Okay? Hotel. Nightlife. Ano yung nightlife? Sabi ng audience ko, Jun, mabait pa yung anak ko. Hindi na yan nag-nightlife. Hindi na nag-disco-disco. Nag-work na na eh. Saan nag-work, mami? Call center. Hindi nila alam na mas matindi ang sakit dito. Kaya nga yung mga call center agent, okay? 2 years lang ang lifespan. Correct. Ibig sabihin, 2 years lang, hindi ko sila yung mamatay ha. After 2 years, papalitan. Bakit? Kasi exposed to radiation, hindi natutulog. Bakit po? May milagro po sa sleeping. Ginawa ng Diyos na 12 hours ang day, 12 hours ang night. Para during daytime, mag-work ka at pagdating ng nighttime, matulog ka. Bakit? May milagro sa sleeping eh. Habang natutulog ka at pumapasok ka sa tinatawag na deep sleep, especially 12 a.m. to 2 a.m., dun lalabas ang melatonin enzymes ng brain cells. At yung melatonin na yan, yun ang magre-repair sa damaged systems mo without taking any drugs. Okay, amazing, no? Tama? At wala pong melatonin during daytime. Kaya tingnan mo, pag natulog ka sa gabi at tulog na tulog ka, kahit nga yung mga akit bahay na research eh, kailan malalabas ang melatonin? Alas na. Ano natin sila akit eh. Tama, oh, nag-research. Okay, ngayon, eto ngayon, nasa discipline ka na. Pumasok may magnanakaw. Ninakaw na yung TV mo, yung rep mo, ang ganda ng kama mo, bago. Binuhat ka, matikaw. Tama? Pagdating sa labas, bakit ito ako natutulog? Umaga na. O bakit? Kasi po, pumasok ka sa display, na-repair yung body mo, na wala lang yung gamit mo. Di ba? Matulog ka sa araw, konting ganun lang. Gising ka kagad. Ibig sabihin, tulog ka, pero gising ang diwa mo. Walang melatonin during daytime. At sikapin mo, pag natulog ka, sensitive kasi ang melatonin sa light. Okay, as much as possible, deep lang talaga siya para mag-release siya. So, meron siyang repair ng system.